Ang lalaki ay hinamak ang matandang babae sa bus, ngunit lubos na nagsisi nang malaman niya kung sino talaga ito. Maagang dumilim ang gabi sa maliit na inuupahang apartment at ang katahimikan ay tila mas malaki kaysa sa espasyong ginagalawan ni Mateo. Mula nang umalis siya sa bahay ng kanyang ina, ilang buwan pa lamang ang nakalipas. Ito ang unang pagkakataon na tunay niyang hinarap ang buhay ng mag-isa. Walang nagtatanong kung kumain na ba siya o nagpapaalala tungkol sa isang bayaring overdue. Ngayon, naroon ang lahat nakakalat sa mesa sa kusina. Mga bayarin, mga abiso sa cellphone, mga mensaheng hindi niya sinagot, at ang palagiang pakiramdam na masyado siyang nagmadali sa isang hakbang na hindi niya handang panindigan. Umupo siya sa plastik na upuan, ipinahid ang kamay sa mukha, at bumulong sa sarili puno ng pinipigilang pagkainis. Dapat pinag-isipan ko muna bago ako umalis, akala ko kusa lang maaayos ang lahat. Ang simpleng trabahong nakuha niya agad matapos lumipat ay hindi rin nagtagal. Pansamantala lamang iyon, walang katiyakan at natapos ng biglaan, walang mahabang paliwanag at walang pamamaalam. Simula noon namuhay si Mateo sa pagbibilang ng barya, maingat sa bawat binibili sa palengke, at iniiwasang silipin ang laman ng bangko dahil sa takot sa posibleng makita. Minsan, sumasagi sa isip niya ang kanyang ina bilang isang pabigat na alaala, hindi lamang dahil sa pangungulila, kundi dahil sa pakiramdam na umalis siya upang may patunayan at ngayoy nabibigo. Tumayo siya, lumapit sa lababo, nagsalin ng tubig sa baso at tiningnan ang sariling refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. 25 taong gulang, bulong niya halos parang paratang, pero parang lagi akong nahuhuli sa simula. Bukas pa rin ang computer sa maliit na mesa sa kwarto, ang liwanag ng screen ay malamig na tumatama sa paligid. Lumapit siya nang walang gaanong inaasahan dahil lang sa nakasanayan at doon niya nakita ang nakabukas na email. Tumalon sa screen ang pangalan ng kumpanya kasabay ng mga salitang kinailangan niyang basahin ng 2 beses upang matiyak na hindi siya nagkakamali. Paanyaya para sa isang panayam. Bumilis ang tibok ng puso ni Mateo sa kakaibang paraan, halo ng tuwa at takot na bahagyang nagpanginig sa kanyang mga kamay. Binasa niya muli, at pagkatapos ay isa pang beses na parabang maaaring maglaho ang mga letra anumang sandali. Hindi pwede, sabi niya sa sarili. May kaba ngunit may ngiti. Sila pa, ang pinakamalaking kumpanya pa. Lumayo siya sa mesa at nagsimulang maglakad-lakad sa makitid na apartment. Mula kusina patungong kwarto at pabalik, hindi alam kung saan hihinto. Mabilis na umiikot ang isip niya, puno ng magulong mga kaisipan. Ito na, Mateo, sabi niya ng malakas. Pilit na pinapaniwala ang sarili ngayon o kailanman. Bumalik siya sa computer at muling binasa ang bawat linya ng email, tinitiyak ang petsa, oras at address. Iniisip kung tama ba ang pagkaintindi niya. Sa tuwing napapatunayan niyang totoo ito, may kasamang tuwa ang isang kirot sa sikmura, na parabang dala ng pagkakataong iyon ang panganib ng isang tuluyang pagkabigo. Umupo siya sa kama at tumitig sa sahig ng ilang sandali. Malalim ang paghinga. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong pinili niya, ang mas madaling daan, kung paano niya laging sinasabing hindi para sa kanya ang pag-aaral at masyadong matrabaho ang umangat sa buhay. Ngayon, tila sinisingil siya ng desisyong iyon. Kapag nagkamali ako ngayon, tapos na. Mahina niyang sabi, halos isang pag-amin. Wala nang ibang pagkakataong ganito. Binuksan ni Mateo ang aparador at sinimulang galawin ang kakaunting damit na nakasabit. Mga simpleng t-shirt, kupas na pantalon, walang bagay na babagay sa isang panayam sa ganitong antas. Sa pinakaloob, sa loob ng isang plastik na lalagyang nanilaw na sa katagalan, nakita niya ang suit na ginamit niya ilang taon na ang nakalipas sa pagtatapos ng isang pinsan. Maingat niya itong inilabas, inilatag sa kama at pinagmamasdan. Hindi ito bago o moderno, ngunit ito ang pinakamahusay na mayroon siya. Hinaplos niya ang tela at sinabi sa sarili, ito ang magre-representa sa akin bukas. Nakaupo sa gilid ng kama, sinimulan niyang isipin kung paano siya dapat kumilos. Naalala niya ang mga lalaking nakikita niya sa mga pelikula at video, laging nakasuit, seryoso, mukhang abala at mahalaga. Sa isip niya, ang tagumpay ay may kinalaman sa pagiging istrikto.
sa hindi masyadong pagngiti, sa kaunting salita at sa anyong parang walang oras na masasayang. Kahit alam niyang hindi siya ganoon, nagpasya siyang kailangan niyang subukan. Kung magiging ako lang ang sarili ko, walang seseryoso sa akin, kumbinsido niyang sabi. Bukas kailangan kong maging ibang tao. Maingat niyang isinabit ang suit, inihiwalay ang hindi gaanong gusot na polo, at inilapit ang mga sapatos sa pintuan. Ang bawat maliit na kilos ay may kasamang halo ng pag-asa at kaba. Bago patayin ang ilaw, bumalik siya sa computer at muling binasa ang email na para bang nagbibigay iyon sa kanya ng kapanatagan. Totoo ito, paulit-ulit niyang sabi, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Totoo ito at hindi ko pwedeng sayangin. Sa kabilang panig ng lungsod, tahimik na dumating ang umaga sa mansyon ni Teresa. Pumasok ang liwanag sa malalawak na bintana at pinagliwanag ang isang kapaligirang kumikilos na parang maayos na orasan. Matagal na siyang gising, nakaupo sa mesa ng almusal, maingat na binabasa ang mga nakaimprentang dokumento at gumagawa ng maliliit na tala sa gilid ng mga pahina. Sa kabila ng kanyang edad at ng lahat ng kayamanang taglay niya, pinananatili ni Teresa ang isang mahigpit at organisadong rutina na para bang may itinatayo pa rin siyang mula sa simula. Habang humihigop ng kape, kalmado ngunit matatag niyang sinabi, mahalaga ang araw na ito. Gusto kong makarating ng mas maaga at repasuhin ang lahat ng maayos. Ang mga panayam ay hindi pwedeng minamadali. Si Ramon, ang driver, ay nakatayo at naghihintay ilang hakbang ang layo. Alerto sa bawat salitang binibigkas. Sanay na siya sa ganitong asal ng kanyang amo, na kailanman ay hindi tinatrato ang trabaho bilang pangalawang bagay lamang. Nang tumayo siya, inayos ang Amerikana at sinigurong kumpleto ang mga dokumento sa loob ng bag. Magalang na tumugon si Ramon. Huwag po kayong mag-alala, Dona Teresa. Sisiguraduhin kong handa ang lahat para makaalis tayo ng mas maaga. Tumango siya na may bahagyang ngiti, kontento sa pagiging maagap niya, at naglakad patungo sa sala habang patuloy na inaayos sa isip ang mga kailangang gawin sa araw na iyon. Bago pa sila makaalis, nagsimulang mag-vibrate ang cellphone ni Ramon sa loob ng bulsa. Mabilis niyang sinilip ang screen at namutla nang makilala ang numero. Maingat na humingi siya ng pahintulot. Pwede po ba akong sumagot sandali? Asawa ko po. Tumango si Teresa nang walang kahit anong bakas ng pagkainis. Sige, sagutin mo. Mas mahalaga ang pamilya, sagot niya. Muling umupo sandali habang lumayo ng kaunti si Ramon upang makipag-usap sa telepono. Kahit hindi sinasadya, may mga bahagi ng usapan na narinig si Teresa. Mahina ang boses ni Ramon ngunit malinaw ang tensyon. Paano ngayon? Sigurado ka ba? Papunta na kayo sa ospital? Sabi niya. Halatang mabilis ang paghinga. Sa kabilang linya, ang boses ni Elena, ang buntis niyang asawa, ay humahalo sa ingay at sa pagsingit ng boses ng kanyang ina, si Lourdes, na tumutulong sa pagmamadali. Agad na naunawaan ni Teresa ang nangyayari. Ang panganganak na hindi pa inaasahan sa oras na iyon ay biglang napaaga. Hinaplos ni Ramon ang mukha at pabalik-balik na naglakad, kitang-kitang naguguluhan. Susubukan kong makarating agad pero may naka-schedule akong lakad ngayon, sabi niya, nag-aalinlangan, na para bang mabigat ang bawat salitang lumalabas sa bibig. Ilang segundo matapos ay natapos ang tawag at nanatili siyang nakatayo, nakatingin sa sahig, pilit inaayos ang sariling isip. Nang bumalik siya kay Teresa, malinaw sa kanyang mukha ang panloob na tunggalian. Pasensya na po, Dona Teresa, sabi niya. Mabigat ang tinig, maaga pong nag-labor ang asawa ko, dinadala na siya ng biyenan ko sa ospital. Hindi agad sumagot si Teresa. Tinitigan niya ang driver ng ilang segundo. Napansin ang pigil na desperasyon at ang malinaw na pagnanais na nasa ibang lugar. Pagkatapos ay mahinahon siyang nagsalita, hindi man lang tinaasan ang boses. Kailangan mong pumunta sa ospital ngayon, Ramon. Ang pagsilang ng isang anak ay hindi naghihintay at hindi na mauulit. Nanlaki ang mga mata ni Ramon sa gulat. Pero kayo po, hindi ko po kayo pwedeng iwan basta-basta lalo na sa araw na tulad nito, sagot niya, halos nagmamakaawa. Lumapit siya ng kaunti at nagsalita ng may kalmadong paninindigan. Kaya kong asikasuhin ang sarili ko. Huwag kang mag-alala. Ang lugar mo ngayon ay sa tabi ng asawa mo at ng anak mong isisilang.
Umiling si Ramon halatang nag-aalinlangan pa rin. Nag-aalala po ako, Dona Teresa, hindi po ligtas na mag-isa kayo, lalo na kung sasakay pa kayo ng bus at siguradong magiging magulo ang araw ngayon, giit niya puno ng konsensya. Huminga ng malalim si Teresa at sumagot sa tinig na puno ng karanasan at paniniwala. Marami na akong nasakyang bus sa buong buhay ko, Ramon. May panahon na araw-araw akong ganoon pumapasok sa trabaho at hindi pera ang dahilan para makalimutan ko kung saan ako nagmula. Inayos niya ang bag sa balikat at idinugtong. Hindi dahil may kakayahan akong maging komportable, ay kailangan ko na iyon sa lahat ng oras. Nanatiling tahimik si Ramon sandali, iniintindi ang mga salita. Kahit ganon, hindi pa rin magaan sa loob ko na iwan kayo, sabi niya, nagdadalawang isip pa rin. Bahagyang ngumiti si Teresa upang pakalmahin siya. Mas lalo kang manghihinayang kung hindi mo maaabutan ang pagsilang ng anak mo. Umalis ka na at balitaan mo ako kapag naging maayos ang lahat. Huminga ng malalim si Ramon, halatang emosyonal, at sumagot. Maraming salamat po sa pag-unawa, talagang hindi ko po ito makakalimutan. Bago siya umalis, idinagdag pa niya, nanginginig ang boses. Ang ipapangalan namin sa kanya ay gaya ng napag-usapan at gusto ko lang pong malaman ninyo na nangyari ito dahil pinayagan ninyo akong umalis. Kumaway lamang si Teresa, parang itinataboy ang papuri. Mag-ingat ka at alagaan mo ang pamilya mo, sabi niya, at may bahagyang ngiti pang idinugtong, at binabati kita sa iyong anak. Mabilis na umalis si Ramon, halos patakbo patungo sa kotse, habang pinagmamasdan siya ni Teresa mula sa pintuan ng ilang segundo. Nang tuluyan na siyang mawala sa paningin, mahinahon niyang isinara ang pinto at bumalik sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa kwarto, tinapos ang paghahanda na may dati niyang kapanatagan. Muling sinuri ang mga dokumento at inayos ang relo sa pulso. Sa harap ng salamin, mahina niyang sinabi sa sarili, mahahalagang panayam, mahahalagang desisyon, pero walang mas mahalaga kaysa ang pagiging nasa lugar na nararapat. Ilang minuto ang lumipas. Ang bus ay umuusad na sa pangunahing avenida. Halos puno na nang sumakay si Mateo. Inaayos ang buhol ng kurbata gamit ang isang kamay at hawak ang simpleng maleta sa kabila. Ang amoy ng diesel na humahalo sa murang pabango at pawis ay nakakainis. Ngunit binaliwala niya iyon, masyado siyang abala sa sariling isipan. Nakakita siya ng bakanteng upuan malapit sa bintana at naupuro ng may ginhawa. Iniunat ng kaunti ang mga binti na para bang gantimpala ang espasyong iyon dahil sa maaga niyang pagdating. Tumingin siya sa paligid at naisip, may tahimik na kasiyahan, na kahit sa sandaling iyon ay komportable siya, hindi tulad ng marami na nagmamadaling sumasakay at agad kailangang kumapit sa mga bakal at hawakan. Habang umaandar ang bus, dumarami ang mga pasahero sa bawat hintuan. Pinupuno ang pasilyo, nagsisiksikan ang mga katawan at bag. Pinagmamasdan iyon ni Mateo na may bahagyang nakatagong paghamak. Pakiramdam niya ay hindi bagay sa mahalagang araw na naghihintay sa kanya ang ganoong siksikan. Napatingin ang kanyang mga mata sa malaking karatula sa itaas ng mga upuan na nagsasaad ng prioridad para sa matatanda at mga taong may kapansanan. Napangiti siya ng maikli at pabulong na nagsabi sa sarili, may bahid ng ironiya. Palagi na lang ganito kung sino ang nauna, siya ang dapat nakaupo. Ikinrus niya ang mga braso, kumbinsidong wala siyang utang na loob kaninuman, at muling tumingin sa bintana iniisip kung paano siya dapat kumilos sa panayam. Ilang hintuan pa ang lumipas bago lumitaw si Teresa sa terminal. Maingat siyang sumakay, mahigpit na yakap ang bag sa katawan at naglibot ng tingin para maghanap ng bakanteng upuan. Puno ang bus. Tumayo siya malapit sa pasilyo, umaalalay sa sarili hanggat kaya, walang reklamo, tahimik lang na naghihintay. May ilang umiwas ng tingin, ang iba na may nagkunwaring hindi napapansin. Isang mas batang babae na nakatayo sa tabi niya ang nagmasid sa sitwasyon ng ilang sandali at saka humarap kay Mateo. Magalang ngunit matatag ang tono ng sabihin niya, pwede po bang ipaupo ninyo siya? Matanda na po siya, may prioridad. Dahan-dahang lumingon si Mateo, tinitigan ng babae at saka si Teresa na para bang ginugulo siya ng walang dahilan. Napahalakhak siya ng medyo malakas, sapat para mapansin ng mga nasa paligid at walang pag-aalinlangang sumagot. Hindi ako tatayo.
Nauna akong dumating. Kung sumakay siya ng bus, dapat kayanin niya tulad ng lahat. Unti-unting bumigat ang katahimikan sa loob ng sasakyan. May mga nagkatinginan, ang iba na may yumuko, halatang nahihiya. Sinubukan pang magsalita muli ang babae, ngunit hindi nagbigay ng puwang si Mateo. Ipinagpatuloy niya, ngayon ay mas agresibo ang tono, na para bang may pinatutunayan siya sa lahat ng naroon. Kalokohan ito, dapat iniiwasan ng matatanda ang punong bus, tapos magrereklamo ng sakit at pagod, pero patuloy pa ring inilalagay ang sarili sa ganitong sitwasyon. Bawat salita ay tila bumibigat sa hangin at naging lantad ang hindi komportabling pakiramdam ng mga pasahero. Nanatiling tahimik si Teresa. Nakatingin lang sa unahan, tinatanggap ang lahat ng walang reaksyon. Matatag ang mukha, ngunit halatang tinamaan. Nagpatuloy ang bus ng ilang metro sa mabigat na kapaligiran. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundong tila masyadong mahaba. Pagkatapos, isang lalaking nasa likuran na nasaksihan ng buong eksena ang huminga ng malalim at tumayo. Lumapit siya kay Teresa at simple, ngunit taus-pusong nagsalita, nakatingin sa kanyang mga mata. Dito na po kayo maupo, ginang. Tahimik ngunit makabuluhan ang kilos na iyon at nabasag ang katahimikan. Tinanggap ni Teresa ang alok, tumango bilang pasasalamat at nagbulong ng maraming salamat po mula sa puso, mahina ngunit malinaw. Umupo siya sa inialok na upuan, hindi pa rin tumitingin kay Mateo. Ang lalaking tumayo ay nanatiling nakatayo, humahawak sa bar, habang ang ilang nasa paligid ay napabuntong hininga na parabang naibalik kahit kaunti ang dignidad sa loob ng bus. Si Mateo naman ay humarap sa bintana, hindi dahil sa konsensya kundi dahil pakiramdam niya'y natalo siya sa isang hindi nakikitang tunggalian. May ibinulong siyang hindi maintindihan at inayos ang sarili, pilit pinananatili ang imahen ng taong walang pakialam. Nanatiling nakaupo si Teresa ng tahimik sa natitirang biyahe. Ang mga kamay ay nakapatong sa bag, ang tingin ay nakasubaybay sa galaw ng kalsada. Sa loob-loob niya, dama niya ang bigat ng mga salitang narinig, ngunit hindi niya hinayaang mauwi iyon sa komprontasyon. Mas pinili niyang itago ang lahat, pagmasdan ang mga tao, ang mga kilos, ang mga sulyap. Walang sino man doon ang may ideya kung sino talaga siya o kung gaano kabigat ang mga desisyong gagawin niya sa loob lamang ng ilang oras. Nagpatuloy ang bus, humihinto at umaandar muli, dinadala ang lahat sa iisang direksyon. Muling nagtuon si Mateo sa sarili, inuulit sa isip ang mga linyang maaari niyang gamitin sa interview. Sinusubukang ibalik ang pakiramdam ng kontrol. Inisip niyang ang matandang iyon ay malamang may inaasikaso lang na simple, marahil isang konsultasyon o pagbisita sa kung sino at hindi naman siya banta. May kalahating ngiting mayabang, nagkomento siya ng mahina, halos para kumbinsihin ang sarili. Hindi magiging mahirap mag-stand out, lalo na kung ganyan ang mga kasabay. Nang papalapit na ang bus sa lugar ng kumpanya, maraming pasahero ang nagsimulang tumayo. Pumuwesto malapit sa pinto ang lalaking nagpaupo, at maya-maya'y tumayo rin si Teresa, maingat ang galaw. Naghanda na ring bumaba si Mateo, inaayos ang Amerikana, at mahigpit na hawak ang portfolio. Sa isang maikling sandali, naroon silang magkakatabi, hindi batid kung gaano kabigat pa ang magiging epekto ng pagtatagpong iyon. Sabay-sabay silang bumaba sa iisang hintuan. Naglakad si Teresa ng matatag, sumunod ang lalaking tumulong sa kanya at si Mateo naman ay nasa likuran. Hindi pinagdurugtong ang mga pangyayari, hindi nakikita ang ironiya ng sitwasyon. Nang makita ni Mateo si Teresa na pumasok sa kumpanya, lalo niyang pinagtibay sa sarili ang sarili niyang baluktot na paniniwala. Walang pag-aalinlangan niyang inisip na naroon ang matanda upang mag-apply at na kung ikukumpara hindi ito anumang banta. May pabulong na halos nanunuya ang tono. Kung ganon, may lamang ako ngayon. Pagpasok nila sa gusali, itinuro ng mga empleyado ang mga aplikante patungo sa isang waiting room. Sumama si Mateo sa grupo, palingalinga, sinusubukang tandaan ang bawat detalye para hindi magmukhang wala sa lugar. Sa isang sandali, napansin niyang humiwalay si Teresa at dumaan sa ibang pasilyo, hindi patungo sa silid ng mga aplikante. Saglit yung naging kakaiba para sa kanya, ngunit agad niya ring binaliwala. Baka nalito lang o may kakausapin, naisip niya. Mas piniling huwag bigyan ng halaga.
Ngayon isang mabilis na sandali ng pahinga. Para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong ito ng libre, hinihiling naming isaalang-alang ninyong mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Magkomento ng salitang kababaang loob sa mga komento. Maraming salamat at ipagpapatuloy natin ang kwento. Tahimik ang waiting room, puno ng inaasahan. Magkakatabi ang mga kandidato, ang ilan ay pilit nakikipag-usap, ang iba na may nakatutok sa mga papel at cellphone. Pinanatili ni Mateo ang matigas na tindig, tuwid ang likod at sarado ang ekspresyon na parabang palagi siyang masyadong abala para sa anumang pakikipag-ugnayan. Isa-isang tinatawag ang mga interview. Bawat taong pumapasok ay bumabalik matapos ang ilang minuto na may iba't ibang anyo sa mukha. May mga mukhang nag-iisip ng malalim, ang iba na may halatang bagsak ang loob. Habang dumaraan sila kay Mateo, marami ang nagtatapon ng kakaibang tingin, halo ng hindi komportable at isang bagay na tila awa. Napansin niya iyon, ngunit hindi niya agad na unawaan. Bakit kaya ganito ang tingin nila sa akin? Tanong niya sa sarili, may bahagyang kirot ng hindi komportable. Sinubukan niyang balewalain, iniisip na bahagi lamang iyon ng karaniwang tensyon sa isang mahigpit na proseso ng pagpili. Habang lumilipas ang oras, lalo lamang lumalala ang pakiramdam ng kakaiba. Bawat kandidatong lumalabas ay tila iniiwasan ang kanyang tingin o kaya na may tumitingin sa kanya ng mas matagal kaysa sa normal, na para bang may alam silang hindi niya alam. Nang sa wakas ay tawagin ang kanyang pangalan, mabilis na tumayo si Mateo. Inayos ang suit at huminga ng malalim bago pumasok sa silid. Pagkabukas pa lamang ng pinto, biglang bumilis ng walang kontrol ang tibok ng kanyang puso. Nakaupo sa mesa, tuwid ang tindig at kalmado ang mukha, naroon si Teresa. Sa isang iglap tila huminto ang mundo. Agad niyang nakilala ang matandang babaeng nasa bus. Napakalakas ng pagkabigla, kaya kinailangan niya ng ilang segundo upang makabawi. Ngunit mabilis din siyang kumapit sa papel na matagal na niyang binuo para sa sarili. Umupo siya, pinananatili ang malamig at kumpiyansang tono, na para bang walang anumang gumulo sa kanya. Magandang umaga, sabi niya ng tuyo. Pilit na nagmumukhang propesyonal, magalang na sumagot si Teresa, na para bang isa lamang siya sa napakaraming aplikante. Nagsimulang magsalita si Mateo tungkol sa sarili, nang may labis na pagmamataas, pinalalaki ang maliliit na karanasan, gumagamit ng mga salitang inaakala niyang sopistikado at pinananatili ang anyo ng pagiging nakatataas na sa kanyang paniniwala ay akma sa mundo ng negosyo. Sa loob niya gayunman, unti-unting kinakain siya ng tensyon, halo ng takot at desperadong pangangailangang patunayan ang sarili. Tahimik na pinakinggan ni Teresa ang lahat. Hindi siya pumutol. Nagtatanong lamang ng ilang tiyak na tanong, palaging kalmado. Ang kanyang katahimikan ay kabaligtaran ng matinding pagsisikap ni Mateo na magmukhang ibang tao. Ramdam niya ang pawis na dumadaloy sa kanyang likod, ngunit nanatili siyang matatag sa paniniwalang kailangan niyang magpakitang mas mataas kaysa sa iba. Sa isang sandali, sa tangkang muling patunayan ang di umano'y halaga niya, nagtanong siya ng bagay na wala sa plano. Tumingin siya ng diretso sa kanya at nagsalita na may bahagyang pilit ng ngiti. Maaari ko po bang itanong kung saang departamento kayo nagtatrabaho rito? Iniisip kong may kinalaman ito sa seleksyon, pero nais ko sanang malaman kung mas mataas o mas mababa ito kaysa sa posisyong ina-applyan ko. Sa loob ng ilang segundo, bumalot ang katahimikan sa silid. Nanatiling nakatitig si Teresa sa kanya, hindi binabago ang ekspresyon. Pagkatapos ay sumagot siya ng may ganap na kapanatagan, "Ako ang may-ari ng kumpanya." Bumagsak ang mga salita na parang bigat na hindi kayang pasanin. Ramdam ni Mateo ang pag-init ng kanyang mukha, ang pag-ikot ng sikmura at ang biglang panunuyo ng lalamunan. Lahat ng sinabi niya, lahat ng ginawa niya mula pa sa bus ay sabay-sabay bumalik sa kanyang isipan, parang isang matinding suntok. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang salitang lumabas. Tumango lamang siya ng automatiko, tumayo mula sa upuan at nagpaalam ng hindi lumilingon. Paglabas niya ng silid, tuluyang naglaho ang kumpiyansang ininsayo niya mula pa noong nakaraang gabi. Naglakad siya sa pasilyo na nakayuko ang mga balikat, dinadala ang bigat ng sarili niyang kayabangan. Ang katiyakang bumalot sa kanya ay malinaw at masakit. Nawala sa kanya ang lahat doon,
hindi lamang ang posisyon, kundi pati ang anumang pagkakataong makita siya sa ibang paraan. Nang marating niya ang panlabas na bahagi, nakita niya kung sino ang susunod na papasok sa silid ng panayam. Ito ang lalaking tumayo sa bus at nagbigay ng upuan kay Teresa. Tumama ang tagpong iyon kay Mateo bilang isang malupit na kumpirmasyon. Mapait niyang naisip, iyon lang sana ang kailangan kong gawin. Ang ideyang maaaring nagkaroon siya ng kalamangan kung naging magalang lamang siya ay lalo pang nagpabigat sa kanyang loob. Dumaan siya sa lalaki ng walang imik, iniiwasan ang anumang pagtatagpo ng tingin at nagpatuloy patungo sa labasan ng gusali. Bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Ganap ang pakiramdam ng kabiguan at ang pagsisisi ay humalo sa isang malalim na hiya. Nang hindi lumilingon, iniwan ni Mateo ang kumpanya na may paniniwalang ang umagang iyon ang nagselyo sa katapusan ng nag-iisa niyang tunay na pagkakataong baguhin ang kanyang buhay. Kinabukasan maagang tumunog ang telepono ni Mateo. Binasag ang mabigat na katahimikang dala niya mula nang umalis siya sa kumpanya. Tumingin siya sa screen na mabilis ang tibok ng puso nang makita ang pangalan ng kumpanya. Sa isang sandali, naisip niyang huwag sagutin. Kumbinsidong ang tawag na iyon ay magdadala lamang ng problema. Sinagot niya ito ng mahina at pigil ang boses at narinig sa kabilang linya ang isang formal na paanyayang dumalo sa isang pulong noong umagang iyon. Pagkababa ng tawag, nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kwarto nakatitig sa pader. Ito na, bulong niya, may malamig na pakiramdam sa sikmura. Tatawagin nila ako para parusahan, baka idemanda pa. Gayunman, nagbihis siya at umalis. Sa daan patungo sa hintuan ng bus, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa noong nakaraang araw. Paulit-ulit na bumabalik ang alaala ng panayam ang mukha ni Teresa, ang mga salitang sinabi niya sa bus. Sa loob ng bus, automatiko siyang naghanap sa kanya, ngunit hindi niya ito nakita. May ibang nakaupo sa pwestong kinalagyan nito. Nagdulot yon ng kakaibang ginhawa na may halong pagkakasala. Makalipas ang ilang segundo, nakilala niya ang lalaking nagbigay ng upuan kay Teresa noong nakaraang araw. Ngayon maayos ang bihis nito, may dalang maleta at sumakay ng may katahimikan ng isang taong sanay na sa rutang iyon. Tahimik na nagmasid si Mateo na pagtatantong malinaw na ang lalaking iyon ay wala roon bilang aplikante. Ibig sabihin nagtatrabaho siya roon, naisip niya, dama ang bigat ng paghahambing. Pagdating sa kumpanya, inutusan si Mateo na magtungo sa ibang silid kaysa sa pinasukan niya noong nakaraang araw. Tila mas humaba ang pasilyo at ang tunog ng sarili niyang mga hakbang ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Naroon si Teresa, ngunit hindi siya nakaupo sa likod ng isang eleganteng mesa. Sa tabi niya ay may isang karitong may mga panlinis, mga basahan, at mga balde na maayos na nakaayos. Agad siyang nalito sa larawang iyon. Napatigil siya, hindi alam ang sasabihin, hanggang sa magsalita siya sa parehong kalmadong matatag na tinig. Pumasok ka, Mateo, kailangan nating mag-usap. Dahan-dahan siyang umupo, nakayuko ang mga mata. Walang paligoy-ligoy na nagsimula si Teresa. Napagpasyahan kong ialok sa iyo ang isang trabaho, sabi niya. Huminto sandali. Kumabog ang dibdib ni Mateo. Ngunit mabilis ang kasunod. Hindi ito ang posisyong inaplayan mo. Magsisimula ka rito bilang tagalinis. Bumagsak ng mabigat ang salitang iyon. Uminit ang mukha ni Mateo, isang pakiramdam na kahawig ng kahihiyan noong nakaraang araw. Ngunit ngayon ay wala ng galit, puro hiya na lamang. Bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy si Teresa, tuwirang nakatingin sa kanya. Hindi ito parusa. Isa itong pagkakataon para matuto. Ipinakita mo na naniniwala kang may mga taong mas mahalaga kaysa sa iba, batay lamang sa suot nila o sa posisyong hawak nila. Pinisil niya ang mga kamay sa ibabaw ng kanyang mga hita, tahimik na nakikinig. Dito mahalaga ang lahat ng tungkulin. Walang kumpanyang gumagana kung may taong iniisip na siya ay masyadong mataas para maglinis ng sariling sahig. Huminga ng malalim si Mateo at sa wakas ay nagsalita. Nanginginig ang boses ngunit tapat. Alam kong nagkamali ako. Kahapon ko yon nakita sa pinakamasakit na paraan. Sinubukan kong magmukhang ibang tao. Inisip kong kailangan kong maging bastos at malamig na para bang iyon ang magpapakita na mahalaga ako.
Itinaas niya ang mga mata sandali at idinugtong. Inakala kong mai-impress ko kayo sa ganung asal. Nagkamali ako. Nakinig si Teresa nang hindi siya pinuputol, saka sumagot ng may tahimik na katatagan. Ang kabaitan ay hindi kahinaan, Mateo, at ang kayabangan ay hindi tanda ng kakayahan. Marahan niyang itinuro ang kariton ng panlinis. Kung tatanggapin mo ang trabahong ito, may matututuhan kang isang bagay na tila simple, pero binabaliwala ng marami. Matututuhan mong igalang ang mga tao bago mo hangaring igalang kanila. Dahan-dahan siyang tumango, dama ang bigat ng mga salitang iyon. May sugatang pagmamataas pa rin sa loob niya, ngunit may bago ring umuusbong. Isang hindi komportabling kamalayan na iyon marahil ang tanging tunay na pagkakataon niyang magbago. Tinatanggap ko, sabi niya matapos ang ilang segundo. Tinatanggap ko dahil kailangan ko ang trabaho pero higit doon dahil kailangan kong magbago. Pagkatapos ay nilinaw ni Teresa ang isang bagay na patuloy na bumabagabag sa kanya. May gusto akong malaman mo, sabi niya. Ang lalaking nagbigay sa akin ng upuan sa bus ay hindi kinuha kahapon. Matagal na siyang nagtatrabaho sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Mateo sa gulat. Nagpatuloy siya. Nasa kumpanya siya noong araw na yon upang tulungan akong suriin ang mga kandidato, kaya siya ang huling pumasok sa silid. Tuluyang gumuho ang ideyang binuo ni Mateo sa kanyang isipan. Nagtanong siya, litong-lito pa rin, at ang posisyon. Walang pag-aalinlangang sumagot si Teresa. Napunan na ang posisyon ng ibang taong nakasakay rin sa bus, isang babae na may napakahusay na kurikulum. Mahalaga ang kanyang asal, pero hindi iyon ang pinakaunahing dahilan. Handa siya. Yumuko si Mateo, sa wakas ay nauunawaan ng buong larawan. Tinapos ni Teresa sa tinig na matatag ngunit walang tigas. Sa loob ng iisang araw, napalapit ka sa mga taong talagang seryoso sa trabaho at ni isa sa kanila ay hindi kinailangang hamakin ang iba para makaramdam ng pagiging mahalaga. Mabigat ang katahimikang sumunod, ngunit kinakailangan. Huminga ng malalim si Mateo at taos-pusong sumagot, naiintindihan ko, baka huli na, pero naiintindihan ko. Natapos ang pagpupulong ng walang mahahabang talumpati. Nang tumayo si Mateo para umalis, sinabi ni Teresa ang huling pangungusap na tumatak sa kanya. Kung matututuhan mo rito ang dapat mong matutunan, ang posisyong hawak mo ngayon ay hindi nagtatakda kung saan ka maaaring makarating bukas. Lumabas siya ng silid na mabagal ang hakbang, hawak ang mga panlinis at may kakaibang bigat sa dibdib, hindi na lamang bigat ng kabiguan kundi ng kamalayan. Makalipas ang ilang linggo, tumatawid si Mateo sa pintuan ng kumpanya na suot ang simpleng uniforme ng tagalinis. Nasa unahan ang kariton at matigas pa rin ang tindig na para bang sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tunay ngang kabilang siya roon. Sa mga unang araw, bawat hakbang ay may kasamang tuloy-tuloy na pagkailang, halo ng hiya at sugatang pagmamataas na pilit niyang itinatago kahit sa sarili. Habang nililinis ang mga koridor at silid, paulit-ulit na ipinaalala ng panloob na boses na hindi iyon ang trabahong inakala niya para sa kanyang buhay. Sa ilang sandali, humihinto siya, humihinga ng malalim at naiisip na sumuko, pabulong na sinasabi, may iba sana akong ginagawa, dapat nasa ibang lugar ako. Habang lumilipas ang mga araw, may unti-unting nagbago. Sinimulan ni Mateo na mas pagmasdan ang takbo ng kumpanya. Nakita niya ang mga taong mula sa iba't ibang departamento na nagbabatian, nagpapalitan ng impormasyon at nagtutulungan ng walang nakikitang hirarkiya sa pakikitungo. Walang umaayaw sa kanya dahil nagtutulak siya ng kariton ng panlinis. Sa kabaligtaran, may mga empleyadong nagpapasalamat kapag natatapos niya ang isang gawain at may iba namang nakikipagkwentuhan sandali sa mga koridor. Nakalilito iyon para sa kanya. Sa isa sa mga unang araw, nang makarinig siya ng simpleng salamat ang linis dito, halos automatiko ang naging sagot niya, nagulat sa sariling tono, walang anuman, trabaho ko po. Habang nililinis ang isang bakanting silid-pulong, naalala niya ang araw ng panayam, ang Amerikana, ang ininsayong tindig at ang mga matitigas na salitang binitiwan niya sa bus. Hindi maiwasan ang paghahambing. Akala ko sa damit nang gagaling ang respeto. Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang mesa. Pero dito, hindi nila ako tinatrato ng mas masama dahil dito.
Ang pagkaunawang iyon ay unti-unting bumigat, higit pa sa unang kahihiyan. Dahan-dahan, napalitan ang pagkailang ng isang tahimik na pag-uusisa, isang pagnanais na mas maintindihan ang kapaligirang gumagana ng ibang-iba sa inaakala niya. Sa paglipas ng panahon, si Mateo ang nauunang bumati bago pa siya batiin ng iba. Simple ang kilos, ngunit tapat. "Magandang umaga," sabi niya pagpasok sa isang silid. "Makikiraan po," sambit niya habang naglilinis ng mataong koridor. Bilang tugon, nakakatanggap siya ng mga tuwirang tingin at magagalang na sagot. Unti-unti, may nabubuo muli sa loob niya. Sa isang pahinga, habang inaayos ang mga kagamitan, pabulong niyang nasabi, parang naglalabas ng saloobin. "Hindi ko akalaing ang marinig ang isang pagbating pabalik ay makakagawa ng ganitong kaibahan." Paminsan-minsan ay lumilitaw si Teresa, laging tahimik, nagmamasid mula sa malayo. Hindi siya nakikialam, hindi umaagaw ng pansin, basta nagmamasid gaya ng isang taong sumusubaybay sa prosesong nangangailangan ng panahon. Sa isa sa mga araw na iyon, nakita siya ni Mateo na nakikipag-usap sa mga empleyado mula sa iba't ibang sektor. Laging may parehong paggalang, walang pinipiling posisyon. Lalong pinagtibay nito ang aral na unti-unti niyang tinatanggap. Sa isang sandaling pahinga, tapat niyang sinabi sa sarili, hindi niya kailangang patunayan ang kahit ano at gayunpaman, pantay ang trato niya sa lahat. Patuloy na nakakapagod ang trabaho at may mga araw na nangingibabaw pa rin ang pagmamataas. Isang hapon, habang nililinis ang mas malawak na lugar, napabuntong hininga si Mateo at pabulong na sinabi, "Inakala kong masyado akong malaki para rito at heto ako ngayon." Ngunit agad niyang itinuwid ang sariling isip. Hindi ito tungkol sa pagiging malaki o maliit, kundi sa pagiging kapaki-pakinabang. Ang panloob na pagbabagong iyon ay hindi nangyari bigla, kundi dahan-dahang nabuo sa maliliit na pag-unawang unti-unting nag-ipon. Sa paglipas ng mga linggo, nagsimula niyang gawin ang trabaho ng mas maingat, hindi na lang para matapos ang mga gawain, kundi para magawa ang mga ito ng maayos. Naging mas mapagmatyag siya sa mga detalye, sa kaayusan, at sa epekto ng ginagawa niya sa araw-araw ng ibang tao. Isang umaga, matapos niyang linisin ang isang silid bago ang isang mahalagang pagpupulong, narinig niyang may nagkomento habang dumaraan. Mabuti na lang at inayos na niya ang lahat. Bahagyang napangiti si Mateo, nakakaramdam ng kakaibang uri ng pagmamataas, mas tahimik at hindi na mayabang. Tahimik na minamasdan ni Teresa ang mga pagbabagong iyon. Sa isang tiyak na sandali, nang makita niyang kusa nitong tinulungan ang pag-aayos ng isang lugar na hindi naman niya tuwirang responsibilidad, mahina niyang sinabi sa sarili, natututo na siya. Hindi na kailangan ng mahahabang paliwanag o paulit-ulit na pagsaway. Ang pagbabago ay nangyayari sa tamang ritmo, walang pamimilit. Nagsimula ring magmuni-muni si Mateo kahit sa labas ng trabaho. Sa bus, ngayon ay nakatayo, tinitingnan niya ang mga tao sa ibang pananaw. Isang beses nang makita niyang may isang matandang babae na hirap pumasok, tumayo siya halos nang hindi nag-iisip at nagsabi, "Dito na po kayo maupo, pakiusap." Nang mapansin niya ang sarili niyang kilos, nakaramdam siya ng biglang bigat sa dibdib, naalala ang kamakailang nakaraan. Ganun lang pala, naisip niya, iyon lang naman ang kailangan. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga gamit, sandali siyang huminto at nag-isip kung nasaan na siya ngayon. Wala pa rin sa kanya ang posisyong pinapangarap ni ang buhay na inakala niyang makakamtan nang umalis siya sa bahay ng kanyang ina. Ngunit may isang mahalagang bagay na nagbago. Nauunawaan na niya ngayon na ang landas ay hindi ang magmukhang mahalaga, kundi ang unti-unting maging mas mabuting tao araw-araw. "Marami pa akong dapat matutunan," mahinang sabi niya. "Pero kahit paano, alam ko na kung saan magsisimula. Salamat sa pagsama hanggang dito." Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo na lumalabas na ngayon sa iyong screen. I-click mo lamang upang mapanood. Sa mundong maraming sakit ang lumilipas ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa dulo. Kung tumimo sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe ka. Malaki ang naitutulong nito para patuloy kaming makapagbahagi ng mga totoong salaysay na karapat-dapat ikwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood at kung maaari, ibahagi mo ito.
Maaring maliit na bagay, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.